Hello guys, welcome to my channel. Ako ay nagagalak na kayo po ay nanonood sa aking mga video. Kung maaari naman po, pasupport din po para po makarami tayo ng mga followers. Ako po ay sobrang nagagalak sa iyong panonood. At ako po ay taus-puso nagpapasalamat kung kayo po ay mag-subscribe sa channel na ito. Salamat po. God bless. Welcome guys sa aking channel. Papunta na naman tayo sa Pangiilaw. Dito ako sa bandang Lalawigan. Yung mga pagkatapos ng high school, yung pinakaunang kurbada ng Lalawigan, doon tayo bababa sa kaliwa at papunta sa dagat. Napakadilim sana. Ito sana yung magandang oras para mangilaw. Kasi yung mga isda natutulog lang. Ano lang sila, nakahilata lang sila doon sa mga buhanginan, sa may mga butas ng mga bato. Hopefully makahanap tayo. Mga kasi samahan niyo ako. At dito sa tagal ng aking pag-iilaw, nakadaan tayo sa isang bagong bahayan ng mga maliliit na isda. Ito po ay sea anemone. Opo, at meron pong dalawang isda na tutulog. Napaka sweet ng kanilang pagtulog. Yan po. Inistorbo ko talaga itong mga little nemos na ito. Mag-asawa ho sila. Ang isa siguro nag-away sila, yung isa nasa baba, yung isa naman nasa gitna. So, pero nung maistorbo ko siya, naghanap siya ng kakampi. Kaya gumapang siya papunta sa kanyang kasama. Ayun, nagkita din sila. Tatampuhan siguro itong dalawang ito. At hanap tayo. At dito tayo nakakita ng unang isda ngayong gabi sa pamamana na ito. Napakalayo mula sa starting point ko na lugar. Ito isang regular size na danggit bahura. Ito po yung maliliit na danggit na hindi na lumalaki. So, usually ito talaga yung hinahanap ko kasi madali lang mahuli. Sila ay nakahiga lang, nagtatago lang. At masarap silang tinola, paksiw. At minsan pag ayaw na ng mga bata kumain ng paksiw, prito ko. Napakasarap po ng fresh na isda na ganito. Matagal bago ako makahanap uli ng pangalawang isda. Mga ilang metro din ang layo ng distansya bago yung isang isda. Ng pangalawang isda mula sa unang isda. At ito mga igkasi. Ito po, pana natin yung pangalawang isda. Sa ilan-ilang lang nakikita nating isda, hindi talaga natin dapat palampasin o di kaya hindi talaga tayo dapat magmintis ng pagpana. Talagang nakaka-disappoint pag nagmintis tayo ng isang isda lang kasi bihira lang talaga makita ngayon. So hanap-hanap ulit tayo at tayo nakakita ng tatlong isda. Yan. Itong lugar na ito na pinuntahan ko, napakalayo na ito ng starter point. Siguro mga 1 kilometer ang distance. At bihira itong puntahan ng mga nangingilaw. Kasi inisip nila itong lugar na ito walang isda. So, pero dito ako nakahuli. Dito ako nakakita ng ilan.
Ito yung pang-apat nating isda. Another kitong. Minsan may nahuli akong maliit na isda pero hindi ko binibidyohan. Ito lang na nabibidyohan ko. And then dito sa may bandang malayo-layo ng konti, nakakita naman tayo ng pang 5 isda siguro natin to. Ayan po. Madali lang naman makita yung danggit. Basta naiiba lang yung kanyang kulay sa seaweed at saka sa tubig. Pag mahangin, pag may alon, hindi mo talaga siya makikita. Kailangan maliwanag yung flashlight. Itong flashlight ko, minimum lang yung kanya liwanag. Hindi ko siya inaano ng mas maliwanag kasi biglang naglolobat yung flashlight ko. So dito nakahanap ulit tayo ng isang danggit. So sa mga oras na ito, mga bandang 1:00 o 12:00, so halos wala ng tao dito sa dagat. Ako na lang mag-isa. May mga iilan-ilan din na naglalangoy. Hanap ulit tayo ng another fish. At ito yata yung may kasamang nagbabantay na mahabang nilalang. Sa mga iniwasan ko yung makita ko ng ahas dagat. So pagkahuli ko ng isda na ito, dito ako nakita ng isang ahas dagat. So nakahuli tayo. And then pumunta tayo sa bandang mababaw at may napansin tayong kakaiba. Ito po ay mahabang isda. Ayan po. Yan ang kinatatakutan ng mga mangiilaw. Itong ahas dagat na ito, mas maano pa ito sa kubra. Naamoy ako. Kaya tumakbo ako. Iniwasan ko talaga. Ahas na yan. Ambira, So malayo na ako sa ahas. At dito nakapanap pa rin ako ng isa. Ito yung pinakalas natin na nakuha na isda. Alright, so dito sa bandang starting point ko ito. So at least nakakita pa tayo ng panlast na isda. Alright, so siguro tumagal ng 2 oras yata. Hello guys, adi na kabalay. Unta kon pira nadakop. Anak takop pinagabi. Talagang maluwi lagi pit isda. So nakadakop kita hingkito. So
Sa dua, tulo, apat, lima, anom, pito, walo. Lagi walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo ang kitong. Kakasara nagyap. Hindi mga proton. Thank you, Lord. So dito guys, nilinisan ko na yung isda at lulutuin ko na kaagad dahil mas masarap yung fresh na niluluto yung nahuli natin. Sensya na kayo guys at hindi ko matatapos i-video lahat dahil lubat na ang aking camera at saka lubat na rin yung nagka-camera. So pero talagang excited ako na palaging magluluto dito dahil minsan ang hinaya ko lalo na pag walang nabiling ice sa gabi na. So naiiba yung kanyang lasa pag dumating yung umaga, hinahayaan ko lang. Wala kasi kaming ref. Kaya cooler lang, yung cooler walang yelo. So dito niluto ko na para pagka umaga kain na lang. At ito yung pagkain na hindi ako mangangamba. Nakakain ako ng marami kasi napaka-fresh ko at napakasarap. Salamat sa panonood guys. God bless you. Good night.